Okay mga bro, bali meron tayong gagawing isang soya splitter machine dito mga bro. Ayan, bago daw ito sabi ng may-ari. Ayan, hindi pa niya nagagamit. Pero tinisting niya, umiikot daw yung kanyang motor pero humihinto daw. Ayan, so bali minaklas na ng may-ari mga bro. Ayan yung mga gamit niya, dinala dito sa atin. Tapos nung tinanggal ko yung ano niya mga bro, itong kanya, itong base niya, yung may paa na ito, ay nakita ko ito yung kanyang problema, kaya mahigpit yung kanyang motor. Nagkaroon ng UP, tapos natanggal itong isang bolt niya dito, nahugot. Ayan, na disalign, mapapansin nyo. Ayan o. Ayan mga bro, umangat dito yung ano, yung housing ng kanyang stator. Ayan, so tingnan natin mga bro. Ayan o. Yan, mahigpit yung kanyang ikot, tapos halatadong na disalign, no? Mas maluwang dito, oh. Ayan, mapapansin nyo, medyo gumawi doon yung kanyang ano, itong nagpapaikot dun sa kanyang ano, pangdurog. Okay, so basic lang naman ito mga bro. Ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin to. Ayan, tanggalin natin to para mai-fix natin. Oh, ito pa pala, oh, natanggal, oh. Oh, kaya pala na disalign. Yung kasi isang dahilan mga bro, kapag mahigpit ang ikot ng motor, may posibilidad na disalign o na bearing, ganun. Pero ito bago pa ito eh. Yan, tanggalin pa natin itong isang screw. Okay, natanggal na natin mga screw. Tanggalin natin tong takip ng kanyang fan. Ayan, no. So ito lang mga bro, i-kuha natin to, ibalik natin tong mga ano niya, bolt. Ayan, gamit ang 8mm. Medyo pumihit mga bro yung katawan ng motor, medyo gumano, no, pumaling sa yung, ibig sabihin mga bro, kaya na-UP itong takip niya ay baka nabagsak ng kon ito, yung mga delivery, yung mga nag-deliver, kaya ganun. Ayan, yan, medyo isintro natin. Okay, balik natin to. Parang lustrid hindi niya maabot. Okay, medyo pupukin lang natin ang bagya mga bro para lumapat yung ano niya. Ito, oh, ayun ang nakaangat, oh. So banatan lang natin ng konti. Ayun, subukan natin ilagay itong bolt nya. Parang na-lustrid mga bro. So, try nating higpitan.
Yan, ang mangyayari, tanggalin muna natin. Luwagan natin itong isa. Okay, ilipat natin dito para mahila niya. Parang ano. Nako. Parang na-lost thread na mga bro. Oh. Parang yung mga bro, yung thread nito, yung pagkabagsak niya ay hinaros niya yung thread doon, kaya hindi na siya gaanong kumain doon sa pinaka thread niya doon sa ano, aluminum. Ayan o. So gawa na lang natin ng paraan mga bro. So bali mayroon akong naisip mga bro. Ayan, nilagyan ko ng ginupit na lata, siniksikan ko bago ko pinasak yung bolt mga bro, tapos sinigpitan ko. Medyo alalay lang yung higpit niya. Ayan, para ano, ma-remedyohan lang. Tapos lalagyan ko na lang ng alalay na kung dito siguro tie wire. Dito ko na lang i-connect sa may tornilyo na ito. Okay, guntingin ko mga bro, at lalagyan ko rin yung kabila. Ayan, lagyan ko yung kung dito loose thread. Ito yung isang loose thread mga bro. Ayan, papasakan natin ulit ng lata na ginunting. Ayan. Okay. Ayan, tapos medyo pupukin natin ng kaunti. Yung bagya lang na pumasok para kumapit yung thread. Ayan. Tapos subukan natin higpitan. Kaya na siya mga bro. Okay. Subukan natin higpitan. Ayun, nahigpitan siya mga bro. Alalay lang. Okay. So ayan, pre-wheeling na siya mga bro. Ayan o. Alalay lang higpit. Ito yung hindi na loose thread. Ayan, habang hinigpitan nyo mga bro, kinicheck nyo kung ano siya, hindi nagbabago yung kanyang higpit. Kasi kapag hindi pantay yung pagkahigpit nito ay hindi balance, hihigpit yung kanyang ikot. Ayan. Okay, nahigpitan naman. Ayun. Higpitan pa natin to. Okay. So, ayos mga bro. Okay. Subukan natin ngayon pandarin. Okay, testingin natin mga bro. Ayan o. Ayan. So, testingin natin. Subukan natin saksak.
ayos na mga bro. So ganun lang mga bro, kapag maigpit na disalign yung kanyang mga bolt, ayan, i-kuha nyo lang. Ang nangyari pala dito ay nabagsak ito, tapos nahugot yung mga bolt na loose thread. Okay.